itong block replace command na ito, halimbawa mga boss, itong block na phone na ito, yung mga telephone na yan, napakarami yan, no? Ito, dito sa planong ito. So, hanggang dito, ayan, no? Napakarami nila. So, ngayon, kung papalitan natin yan mga boss, no? Yung blocks na yan, matatagalan tayo. Ngayon, para mapalitan ng mabilisan yan, halimbawa, ang ipapalit ko itong flower base, ito na lang, no? Sample lang naman ito mga boss, para malaman lang natin yung command, no? Ililist muna natin ito kung ano yung pangalan ng block na ito, no? Meron namang command na list. Ito yung pangalan niya, no? FN phone, no? So, ito naman, yung pangalan nito, ito naman siya, F-base. Kailangan alam natin yung dalawang pangalan ng block, no, na ipapalit para hindi na natin iisa-isahin, no? Ngayon, ang gagawin natin, ipe-perform natin ngayon itong block replace. Papalitan natin itong mga telephone na ito, nitong flower base na ito, no, ng minsanan, no, para mabilis, no? Ang command is block, ito, block replace. So ngayon, ang gagawin natin, select the block to be replaced. So magpipick points na lang tayo, pick natin itong button na ito, o ito yung ipipick natin. Select a block to replace, no? Ang pamamalit natin. So ang pangpapalit natin, pick points din tayo, ito yung pangpapalit natin. Ngayon, parts and reference items when finished. So ngayon, kung gusto natin hindi alisin, inono lang natin, no? Ngayon, kung gusto nating alisin, i-yes natin. So kaya lang ino na lang natin. So ito mga boss, lahat ng phone napalitan na siya ng flower base, no? Kahit saan ka tumingin dito, ayan, no? Napalitan na. Ganyang kabilis yung block replace command, no? Okay, punta tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin, no, yung technique na object snap mid between 2 points, no? So halimbawa kung hindi natin alam, no, yung option na yan, gagawa tayo ng circle, no, dito sa gitna ng dalawang point na ito. Tapos gagawa tayo ng circle dyan sa gitna. Ayun, gumawa muna ako ng line, tapos nag-circle ako sa gitna, no? So tapos i-erase ko pa ito. Medyo matagal yung ganyang technique, no? Ngayon, kung alam natin yung object snap na mid between 2 points, mas mabilis siya, no? So magagamit natin ito para mapabilis yung pag-drawing natin ng mga plano, no? O halimbawa, magpipick ako ng circle dahil gagawa tayo ng circle. Tapos press natin yung shift tapos yung right click sa mouse. Gamitin natin ito, yung mid between 2 points, no? So click natin itong options na ito. Pick tayo ng dalawang point. Ito yung first point, ito yung second point. O yung circle natin, ito na yon sa gitna, no? Ayun yan. So gitnang gitna yan, no? Hindi mo na kailangan gumawa ng line muna, tapos magsi-circle tayo, no? Ayan yung technique na mabilis, no? Okay, punta tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na command na pag-uusapan natin mga boss, no? Halimbawa, gusto nating gumawa ng letter o yung text, no? Halimbawa, dito sa arc na ito, no? Ngayon, gusto nating gumawa ng letter dito na naka-carve, no? Yung text, no? So, ang command dyan is arc text. Ito yon, no? Tapos select an arc, magse-select tayo. Ito yon, no? Ngayon pipili tayo, nasa taas ba yung letter o nasa baba, no? Tapos ito pa yung ibang mga option. So piliin na lang natin, halimbawa itong nasa taas siya. Tapos i-type natin yung text na gusto natin, no? Halimbawa, sample ko lang ito, AutoCAD operator. Ayan, no? Yung text height, ito rin yon, no? Tapos width factor, offset, kung ano-ano pa, o ilagay ko na lang dito sa halimbawa 0.5. Ayan, na. Ngayon pati color, ito yon, no?
then okay. So ito yon, nakapa-arc siya. Ayan na, AutoCAD operator. Kung halimbawa nakapaikot naman siya sa circle, so actually hindi pwede sa circle, no? Kailangan yung circle gawin nating arc, no? Paano magawang arc? Yung lagyan natin ng cut, no? Itong circle, no? Kasi kung wala siyang cut, wala kasing text circle, no? So ika-cut natin ng maliit na maliit o i-trim natin, no? Tapos trim. Ayan na. So ang command dyan is arc text pa rin, no? Arc text. O select natin ito. Then kung halimbawa nasa loob naman siya, ang color iba naman, then okay na natin. Lagyan pala natin ng text, no? Halimbawa AutoCAD operator pa rin, then okay. So ito naman yan, no? Okay, punta tayo sa next topic naman, no? Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, itong pampadali ng numbering, no? O itong tinatawag na auto numbering, no? Ngayon, halimbawa, gagawa ako ng text dito. Type ko lang yung text, na discuss ko naman yung paggawa ng text, no? Tapos halimbawa letter X na lang, no? Ayan. Ngayon, kakopy ko ito, sample ko lang ito, no, yung text na yan, para makagawa tayo ng number dito, na. Ngayon, kung lalagyan ko ng number ito, tuloy-tuloy, meron tayo rito sa Express tool, meron tayong auto number, no? Itipik ko lang itong auto number, tapos ise-select ko lang itong mga ito, no, ng sunod-sunod. Kung gusto nating lagyan ng number ito, tapos enter lang natin, no? Ngayon, meron tayong option na nakikita rito: overwrite, prefix, suffix, find and replace, no? So pag overwrite, ma-overwrite lang ito, no? Mapapalitan yan ng mga number na, no? Ngayon, prefix, magkakaroon siya ng prefix, no? Magkakaroon naman siya ng suffix pagka suffix ang pinik natin, no? So overwrite na lang natin. So ito na siya, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayun, so mabilis, no? Hindi na tayo mag-iisa-isa ng number, no? Ayan yung Express tool auto number, no? Kung gagamitin natin ang command na burst, so BURST o burst, no? Tapos click, then select natin yung iba, burst, then enter. So anong nangyari, hindi nagbago yung laki ng letter, hindi nagbago yung style, tapos yung number hindi rin nagbago, no? Ang nangyari, nagkahiwa-hiwalay lang, pero yung letter at saka yung color ng box hindi nagbago. So ang nagbago lang itong kulay, pero yung style ng letter hindi nagbago. Ang susunod na topic na pag-uusapan natin, no, itong paggawa ng curve, no. Halimbawa, meron tayong polyline, no, PL, tapos isisigsag natin ito. Tapos itong mga corner na ito, no, ika-curve natin yan. So since polyline siya, one entity siya, no. Yung polyline merong pang edit, ang command niyan is PE o yung pedit, no. Tapos merong option, no. I-select natin ito. Tapos merong option dito, etong spline, no? Yan yung pang carve, no? Kaya lang kung gusto nating iba yung pagka-carve niya, ipipit natin, pwede naman siya, no? Ngayon kung gusto nating i-decarve, o click lang natin yung i-decarve, balik siya sa dati, no? Pero kung gusto natin talagang i-carve, o pwede nating i-pit, no? Tapos escape. So ayun yun, no? Pagka sa polyline, no? Ayan yung paggawa ng carve, no? Pero pagka line siya,
L, enter. Gagawa tayo ng line dito. So, pagka line ng nakikita natin ito, multiple object ito. Ito yon, no? So, hiwa-hiwalay siya. Pagka ganito siya, hindi uubra yung command na pedit, no? Ang gagawin natin, ang command is fillet, no? Or F. Ito yon, no? Tapos lagyan natin ng radius. Halimbawa, ang radius is 1. Tapos gamitin natin itong multiple option, no? So, select lang natin yung mga line. So, ito siya, no? So, ayan yung pag-curve, no, ng mga corner, no? So, gagamitan natin siya ng fillet pagka line, no? Pero pagka polyline siya, pedit naman ang gagamitin nating command, no? Okay, punta tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na command na pag-uusapan natin mga boss, no, dito sa AutoCAD, etong pag-edit ng block, no? Halimbawa, mag-insert ako ng blocks. Halimbawa, itong block na win na ito, no? So, idadrag ko lang siya. So, na-insert na siya, no? So, ngayon, kung kiklik natin ito, block ito, no? Kasi one entity siya. Ayun yan, no? Kung ikakopy ko siya, kung papalitan ko ng kulay ito, yung letter, yung iba kung hindi alam yung block edit o yung BE command, no? So, ang gagawin nila para mapalitan lang ng kulay yung letter, i-explode yan, no? Tapos, papalitan niya ng kulay. Ayan, no? So, napalitan na, no? Kaya lang ito, hindi na siya black, no? So, text na yan at saka circle, no? Unlike ito, blacks pa rin yan, no? Kasi buo siya, no? Ngayon, para hindi siya ma-explode, no? At mapalitan ng kulay at blacks pa rin siya, no? So, ang gagawin natin, itatype natin yung BE or block edit, no? O, click natin ito. Ayun, no? Tapos, ang pangalan ng blocks, hanapin natin dito. Ayan, nilagyan ko yan ng win. Ang pangalan ng blocks na yan. Then, okay ko siya. So, nandito ngayon tayo. I-select ko ngayon, no, yung letter na gusto kong palitan. Punta ako sa home. Ayun, no? Tapos, halimbawa, palitan ko ng kulay white, no? Ayan, no? O kaya, palitan natin ng ibang kulay. Halimbawa, kulay red. Ayan, no? Then, escape ko siya, no? So, ngayon, napalitan na ng kulay. Pero, black pa rin yan, no? So, isi-save ko ngayon. Ayun. So, na-save na siya, no? So, ngayon, para bumalik tayo dun sa model space natin, BE uli. And then, ang gagawin natin, discard na lang natin, no? Ayun, no? Cancel. So, eto na siya, mga boss, oh. Buo pa rin siya. Black pa rin siya. Ayan, no? Napalitan na yung kulay niya, no? Unlike nito, in-explode natin, no? Samantalang ito, BE or block edit ang ginamit natin. Black pa rin siya pero napalitan siya ng kulay, no? Ayan yung block edit, no? Ngayon kung i-insert natin, every time na mag-i-insert tayo ng block, eto na. Red na siya, no? Kasi pinalitan na natin ng kulay, no? Ginamit natin yung block edit, no? O yung pang-edit ng block. Kung nagustuhan nyo itong video natin mga boss, no, wag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.